Kinabukasan, magkakaharap na dumulog sa dining table para sa breakfast sina Abay, ang best friend niya, si Tito Kenji at ang kuya Kairi nito. Ang dalawang sobrang cute na anak ng kanyang best friend ay natutulog pa kaya hindi nila kasabay sa almusal na iyon. Hindi magawang tumingin ni Abay sa lalaki dahil hiyang-hiya pa rin siya, kaya habang kumakain ay para siyang taangang nakayuko lang at halos dumikit na ang mukha sa plato. Hisa, what's wrong? Ayaw mo ba ng pagkain? Puna ni Kenji sa dalagang si Abay nang makita niyang nakayuko lang ito at tulala. Napilitang nag-angat ng tingin si Abay dahil sa sinabing iyon ng matanda. Ayaw niyang isipin ito na bastos siya, kaya naman ay nag-iinarte sa pagkain. Hindi po, Tito Kenji. May naalala lang po ako, sagot niya na may pilit ng ngiti sa labi. Tungkol ba kagabi? Don't worry, hindi naman big deal yun para kay Kairi. Right, son, saad naman ni Kenji sabay tingin sa anak na tahimik lang na kumakain. Dahil sa narinig ay wala sa sariling dumako ang tingin ni Abay sa binata, ay ganoon na lang ang pagkapahiya na nararamdaman niya nang tumingin din ito sa gawin niya na blanko ang ekspresyon sa mukha. Nahinto naman sa akmang pagsubo si Kairi, saka sumagot sa sinabi ng kanyang daddy. It's fine. Just don't do it again. After saying that, Carrie went back to eating as if nothing had happened. Well, totoo namang hindi na siya galit kay Abay. Besides, kasalanan din naman niya dahil hindi siya nagtanong kay Nanay Purisima kung nasaan ang kanyang kwarto at basta na lang siyang pumasok sa guest room. He didn't want to make a big deal out of something they were both guilty of. Did you hear that, Hija? Nakangiting tanong naman is Kenji sa dalaga. Kaya kumain ka na, kundi papangit ka, pagbibiro pa ng matanda. Tito naman, nahihiyang sagot naman ni Abay sa kayumuko muli kanyang kinakain. Hindi niya magawang makasagot sa sinabing iyon ng binata dahil feeling niya ay naumid ang kanyang dila. Isa pa, hindi niya maintindihan kung bakit burmilis ang tibok ng kanyang puso nang hindi sinasadyang magtama ang paningin nila ng lalaki. Feeling niya para siyang ice cream na unti-unting natutunaw ng mga sandaling iyon habang nakatingin ito sa kanya. Isa the way, Hijo. I spoke to your ninong and he said you should just go to his law firm so you can talk. Tamang-tama dahil kailangan niya ngayon ng abogado dahil napakarami niyang clients, pagbabalita pa ni Kenji sa panganay na anak marahan namang tumango si Kairi sa kasumagot. Thanks, Dad. Since Kairi left her job in Japan, he asked his dad to help him find a law firm to work for. He plans to stay in the Philippines temporarily and while he's here, he decides to continue working as a lawyer in his own country. How about you, Hija? Are you going to work? Sabi ni Keiko, you're an accountant, right? Baling naman ni Kenji kay Abay. Pansamantalang ihininto ni Abay ang pagkain. Actually, magdamag talaga siyang nag-iisip kagabi kung babalik siya sa trabaho. Natatakot kasi siyang muling puntahan ni Henry Scott at kapag nangyari iyon ay wala siyang takas. Isa pa, sure siyang malilintikan siya sa demonyong iyon kapag nalaman nitong umalis na siya sa apartment niya. Pero dahil wala naman siyang choice at nahihiya siyang maging palamunin sa family ng kanyang best friend, kaya nag-decide siyang pumasok ng trabaho. Sinabi na rin niya iyon kay Lalain dahil nag-aalala ito, pero nangako naman siyang tatawagan ito sa oras na may mangyaring hindi maganda. Marahang tumango si Abay sa tanong na iyon ng matanda di yes po, Uncle Bru, sumabay ka na lang kay Kuya Kairi. Di kasi kita maihahatid dahil may meeting ako, sabat naman ng kanyang kaibigan. Wala sa sariling napasulyap muli si Abay sa binata, pero katulad kanina at focus lang ito sa pagkain na para bang walang kasana. Gwapo nga, may sarili namang mundo, isip-isip niya habang pasimpleng pinagmamasdan ito. Okay lang ba, Kuya Kairi? Besides, iisa lang naman ang wenyo ni Abay, dagdag pa nila Lain na nakatingin sa kanyang Kuya Kairi. Sure. Isang salita lang ang isinagot ng lalaki pero biglang nakaramdam ng excitement si Abay. Ang kaninang takot na nararamdaman niya kay Henry Scott ay biglang naglaho nang marinig niya ang sinabi nito. Sa laki ng biceps nito at malapad na balikat, feeling niya ay safe na safe siya sa feeling nito. Mahiya ka naman, Abigail del Rosario. Remember, hindi ka papatulan ng lalaking iyan. Tila may munting tinig ang nagbulong yon sa tenga ni Abay, kaya naman ang excited at kilig na nararamdaman niya ay biglang naglaho at napalitan ng pagkapahiya. Umagang-umaga ay nangangarap siya ng gising.
Thank you, Kuya Kairi, nautal namang pasasalamat ni Abbay sa binata. Hindi naman ito sumagot at sa halip at tumango lang sa kanya. Aandap-andap na nagtungo si Abbay sa garahe kung nasaan park ang magarang kotse ni Kuya Kairi. Nahihiya man sa lalaki, wala siyang choice kundi sumabay dito para makapasok sa trabaho. Sasakay ka ba o tatayo lang dyan? Tanong nito sa kanya nang sumilip sa nakababa sa bintana. Sasakay na si. Natatarantag kumilos si Abby at nagmamadaling binuksan ang backseat para sana doon sumakay, pero naudlot iyon nang biglang magsalita ang lalaki. I'm not your driver. Dito ka sa passenger seat maupo, masungit na sita ni Kairi sa dalaga. Sorry, Kuya Kairi, nahihiya niyang paghingi ng tawad saka mabilis na umikot sa passenger side at pumasok nang makapasok. Kaagad nakaramdam ng pagkailang si Abbay dahil napakalapit nila sa isa't isa ng mga sandaling iyon. Nanunuot din sa kanyang ilong ang pabango nito na lalaking-lalaki ang Arnoy. Sa kanyang peripheral vision, nabistahan din niya ang magandang katawan ng binata na humahapit sa suot nitong navy blue long sleeve polo, shemay. Ang yummy. Did pass your standard? Maya-maya itanong ng lalaki habang minamanyobra ang kotse palabas sa garahe ng mansyon. Maang na napatingin naman si Abbay sa binata dahil hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi nito. You've been looking at me for a while. Muntikan nang masamid si Abbay ng sarili niyang laway dahil sa sinabi nito. Otomatikong nag-init ang pisngi at punong tenga niya dahil sa matinding pagkapahiya. Kung pwede lang sana siyang tumalon sa kotse nito ay ginawa na niya. Ano kasi? Yung polo mo, masikip ba sa'yo? Ang laki kasi ng katawan mo kaya medyo fitted siya, no? Nakakahinga ka pa ba ng maayos? Natutok ni Abbay ang sariling bibig nang ma-realize niya ang sinabi. Napakaraming dapat sabihin, bakit yun pa ang sinabi niya? Shocks! Napakatanga talaga niya. Tonta ka talaga, Abigail. Bakit ba ayaw mong rendahan ang bibig mo? Kastigo niya sa sarili. Is that a compliment or an insult? Tanong ni Kairi na sinulyapan ang babae mula sa rear view mirror. Pulang-pula ang buong mukha nito habang nakahawak sa sariling bibig, okay. I'll take that as a compliment, maya-maya idagdag pa ni Kairi nang hindi sumagot ang babae. Pinili na lang ni Abbay na huwag sumagot dahil baka kung ano-ano pa ang masabi niya. Mahirap na, ilang beses na niyang ipinapahiya ang sarili sa lalaking kasama niya. Shit! Kotang-kota na siya. Hanggang sa makarating sa bangko, kung saan siya nagtatrabaho, ay hindi na muling nag-usap ang dalawa na para bang mas pinili nilang manahimik na lang. Thank you for the ride, Kuya Kairi, nahihiya namang pasasalamat ni Abbay bago bumaba sa kotse. Okay. Sige, mauna na ako, pagpapaalam pa niya. Hindi na sumagot pa ang lalaki kaya tumalikod na si Abbay, pero bago siya tuluyang maakaalis ay muli siyang tinawag nito na ipinagtaka naman niya. What's your number? I'll call you later to pick you up. Bakit mo naman ako susuduin pa, Kuya Kairi? It's okay, it's not your obligation. Kiko asked me to ija you up. So give me your number because I'm late for work. Irritableng putol ni Kairi sa sinasabi ng babae. Wala naman ibig sabihin ang pagsundo niya rito, pero nakiusap ang kapatid niyang si Kiko na gawin niya iyon dahil nag-aalala ito sa safety ng babae. Nalaman niya mula rito ang totoong sitwasyon ng dalaga at ang dahilan kung bakit ito pansamantalang nakapisan sa kanila. Hindi naman iyon abala ay Kairi dahil nagkataon na isa lang sila ng way patungo sa law firm at sa bangko kung saan ito nagtatrabaho besides, nasa iisang bahay lang sila umuuwi kaya mas magiging convenient para rito na sunduin niya. Ganun ba? Okay, napapahiyang sagot naman ni Abbay. Kulang na lang ay lamunin siya ng lupa dahil sa pagiging asyumera niya, gaga ka talaga, Abigail. Nakakahiya ka. Lihim na kinastigo ni Abbay ang sarili. Hiningi lang naman ang number niya ay kung ano-ano na kaagad ang inisip niya. Iyon pala, sila Lain ang may sabi na gawin yon ng lalaki. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat din si Abbay sa ginawa ng kanyang best friend. Sobrang appreciate niya ang pagiging thoughtful nita sa panahon ngayon, bihira na lang talagang makahanap ng true friend. Here is the number, kay Kuya Kairi, nahihiyang sagot naman ni Abbay sabay dikta ng personal number niya sa lalaki. Anong oras ang out mo? Tanong pa nito kay Abby matapos may save ang cellphone number niya. 5 po, Kuya Kairi.
I have 3 rules when you're in this car. Ani Kairi na ikinakunot, noon naman ng dalaga. Maang na napatingin si Abay sa gwapong mukha nito. Wala siyang idea kung ano ang tinutukoy MB lalaki. Rules. Paraan saan, Kuya Kairi? First of all, don't call me brother because we're not siblings. Second, ayaw ko ng maingay at madaldal. Just keep your mouth shut hanggang sa makarating tayo sa bahay. And lastly, don't ask me questions, especially about personal matters. Let's respect each other's privacy. Got it? Nagtataka man sa mga rules kineme ng lalaki, tumango na lang si Abay sa mga sinabi nito. Wala siyang idea kung para saan iyon pero base sa mga sinabi nito ay mukhang ayaw ito ang taong mas gugustuhing mapanis ang laway sa hindi pagsasalita kaysa makipag-usap sa ibang tao. Aano na lang pala ang itatawag ko sa'yo kung ayaw mo pala ng kuya, tanong ni Abay. Whatever you want. Wala namang nagawa si Abay kundi tumango na lang. Iniisip niyang ganon yata talaga kapag gwapo at mabango, medyo suplado at hard to get. Zero okay, understand, sagot naman ni Abay sa katumango-tango. Good, ani Kairi sa kaini, start na ang kotseng sinasakyan pero bago pa siya tuluyang umalis, at muli siyang nagsalita, and also, don't call me. Ako ang tatawag sa'yo, okay? Ayaw ko ng istorbo, CJ. Matapos ng pag-uusap na iyon ay tuluyan na ring umalis si Kairi. Naiwan naman si Abay na nakatulala at hindi malaman kung ano ang magiging reaksyon sa mga rules na binigay nito. It seems like she will have a hard time dealing with the man because his attitude is very different from Lalane's. He's too serious and strict. She just hopes she can get along with him because he's the lawyer she wants to handle her case. Hisha, sino yun? Nobyo mo, usisa ng security guard sa bangko na pinagtatrabahuhan niya na si Mang Lucio. Po. Sino po ang tinutukoy niyo, Mang Lucio? Kunot noong tanong ni Abay. Abay, sino pa? Yung gwapong lalaki na naghatid sa iyo ngayon. Napakagandang lalaki, Hija. Akong ko noong kabataan ko, tawang sabi pa ni Mang Lucio. Sa narinig ay napangiwi si Abay. Naku! Grabe ka naman tsismis, Mang Nestor. Friend ko lang po yun. Sinabay lang ako papunta sa trabaho, sagot naman ni Abay. Ay ganun ba? Sayang naman. Bagay na bagay pa naman kayo, Hija, hindi pa rin papaawat na pambubuyo ng lalaki. Ikaw talaga, Mang Nestor. Napakalalaking tao mo, ang lakas mo tsismis, ganting biro naman niya sa sekyu, saka tuloy na ng pagpasok sa bangko. Samantala, maaga pa ng 10 minutes si Kairi para sa nakatakdang oras ng usapan nila ng kanyang ninong Cesar. Ang kanyang ninong ang may-ari ng sikat na law firm sa Pilipinas. In fact, nangunguna ang Mikhail Law Firm sa Pilipinas dahil maganda ang reputasyon nito. Bilang lang sa daliri ang mga kasong naitalo ng mga ito at halos lahat ng laso na mahawakan ng law firm nito ay naiparnalo. Kaya narinan ni Kairi na magpatayo ng sarili niyang law firm pero dahil hindi niya pa alam ang justice system sa Pilipinas. Nang malapagtapos at maging top 3 sa bar exam, ay sa Japan na pailing magtrabaho ni Kairi. The enforcement of laws varies from country to country, and Japan is one of them that is very strict when it comes to laws. Because even a very small amount of litter you throw in public place can lead to a lawsuit. Or like the law that men and women aged 40 and above should have proper waist size. At si Kerr, bilang 5 years ng abogado ay may sariling prinsipyo. Ang prinsipyo kung saan pawang mga biktima na kliyente lang ang tinatanggap niyang hawakan. Hindi siya tumatanggap ng kliyente lalo na kung ito ay suspect dahil ayaw na ayaw niyang ipagtanggol ang mga kriminal. He doesn't care whether they are guilty or not. Because what's important to him is that his client achieves justice and that those who did wrong are punished. Hijo, narito ka na pala, pumasok sa opisina ang may edad na matanda na si Cesar Mikhail. Ito ang ninong ni Kairi at kaibigan ng kanyang adi. Kahit matanda na ito, mababakas ang ayo at pananamit ang pagiging elegante at kagalang. Galang iinong itumayo si Kairi sa kinaupuan at lumapit sa may edad na lalaki at saka nagmano. Wala sa kultura ng Japan ang pagnamano dahil pagyukod ang paraan ng pagbibigay, galang sa mga nakatatanda. Pero dahil nasa Pilipinas si Kael, ang pagmamano na kaugalan ng mga Pilipino ang sinunod niya.
Sit down, Hijo, anyaya naman ng matanda kay Kairi. I hardly recognized you, Hijo. Ilang taon na nga ba tayong hindi nagkikita? Ang laki na ng ipinagbago mo, lalo lang naging magandang lalaki, nakangiting papuri ni Cesar sa inaana. It's been 3 years since we last met, Nong, sagot Narman S. Kairi sa bahagyang ngumiti. Tango si Cesar na narinig tagal na rin pala. How's your dad? Dad is busy taking care of his 2 grandchildren. Talaga? May apo na pala siya sa bunso mong kapatid. How about you? Kalan ka mag-asawa, usisa pa ng matanda. Sa narinig ay nakaramdam ng munting kirot sa dibdib si Kairi. Malapit na sana silang ikasal ni Naomi kung hindi lang dahil sa arranged marriage na iyon. Don't have the girlfriend, Ninong, sagot ni Kaur. Really, ani Cesar na para bang kumislap ang mga mata, in that case, son. Can you grant the request? Bahagyang ikinagulat si Kaliri sa sinabi ng kanyang ninong pero hindi siya nagpabalata sa kaumiti at sumagot, anything, Ninong isa narinig ay lumiwanag ang mukha, Cesar sa narinig. Can you date my niece? She's single and has a successful career as a fashion designer. Hindi kaagad nakasagot si Kairi. Walang siyang idea na ganoong request pala ang tinutukoy kanyang ninong Cesar. How could he refuse the old man's request when he said he was single? Ilang taong pagtatrabaho ni Abbay sa bangko bilang accountant, bakit yata ngayon lang siya na-excite sa pag-uwi? Like mayat maya siya tumitingin sa wall clock para tingnan ang oras. Napansin na nga rin iyon ng coworker niya na si Kim kaya grabe ang panunukso nito sa kanya. Sisi, may date ka ba? Bakit tingin ka ng tingin sa oras, pagbibiro nito sa kanya? Date? Wala pagtanggi niya na totoo naman. Gusto ko lang makauwi ng maaga, pagdadahilan pa ni Abby habang panay ang tipa sa computer. Really? Tingin ko excited ka lang na sunduin ng gwapo mong driver bira pa nito sa kanya. Sa narinig ay naihinto ni Abay ang ginagawa sa kabinalingan ang kausap. Wala naman akong car, bakit ako magkakaroon ng driver? Natatawa niyang sagot para itago ang kabang nararamdaman. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Siguro ay naitsismis na ni Mang Lucio sa mga ito na may naghatid sa kanya kanina. Sus! Don't deny, Abigail. Sobrang gwapo ng boyfriend mo tapos deny mo lang. Gustong mainis ni Abbay sa pangulit ni Kim sa kanya pero dahil close niya ito ay ngumiti na lang siya. Mukhang wala siyang choice kundi sabihin ang totoo, para na rin hindi na kumalat pa ang chismis na iyon. He's not the driver or envy boyfriend. He's my best friend's older brother. Isinabay lang niya ako sa kotse dahil isa kami ng way papunta sa trabaho, okay? Kung ganon, saan ka naman niya nadaanan, Aber? Sa apartment mo, nakangising tanong pa ni Kim sa kanya. Hindi ka agad nakasagot si Abbay sa tanong na iyon. Sasabihin niya bang magkasama sila sa iisang balhay? Paano kung maniwala ang mga ito na boyfriend nga niya si Kairi? Baka malintikan siya sa lalaki kapag nangyari iyon. And worst, isipin pa nitong siya ang nagpakalat ng chismis na iyon. Kasi nadaanan lang niya ako sa terminal. Kaya sinabay niya ako pagsisinungaling pa ni Abbay. Okay, sabi mo Abot tenga ang ngisi nito nang sabihin iyon. Obvious na hindi ito naniniwala sa sinasabi niya. Well, mas okay na iyon kaysa naman maniwala ang mga coworker niya na boyfriend niya ang masungit na lalaking iyon. Abay just continued what she was doing and didn't look at the clock again. Dahil habang hinihintay niya ang oras ay mas lalo itong tumatagal. Isa pa, hindi rin maintindihan ni Abbay ang sarili kung bakit feeling niya ay excited siyang sunduin nito. Susunduin lang naman siya, right? As if naman na magde-date sila. Pero ang letseng puso niya ay gusto na yatang tumalon sa kanyang dibdib dahil sa excitement. Hay nako, Abigail. Kumalma ka, kastigo ng munting tinig sa kanyang isipan. Liling-iling na lang na pinagpatuloy ni Abbay ang ginagawa. Kung ano-ano na lang kasi ang iniisip niya na hindi naman dapat, pasado 5:00 nang mag-out si Abbay sa trabaho. Nasa labas siya ng bangko at nakatayo sa gilid ng kalsada habang lilinga-linga. Panay din ang tingin niya sa kanyang cellphone pero walang kahit anong text o tawag siyang na-receive mula sa lalaki. Abbay also looked at her compact mirror from time to time.
She had retouched her makeup earlier and added more to make herself look more beautiful in his eyes. And yes, inaamin na ni Abay sa kanyang sarili na crush niya si Kairi pero hanggang doon lang iyon. Magpapakute lang siya pero never siyang aamin sa admiration na nararamdaman niya para sa lalaki. Never. Met Abay, wala pa ba yung boyfriend mo? Usisa ni Mang Lucio nang mapansin siya nitong may ilang minuto nang nakatayo habang naghihintay. Sa narinig ay napatingin si Abay sa direksyon ng security guard sa kaalanganing umiti. Hindi ko nga po siya boyfriend, Mang Lucio. Kayo talaga, itsinismis mo pa ako. Anong ibig mong sabihin, Hija? Kunot noong tanong naman ni Mang Lucio. Wala po. Hayaan niyo na, sagot naman ni Abay sa kamuling bumaling sa kalsada. Ilang sandali pa'y kumabog ng husto ang kanyang dibdib nang makita ang siyang pamilyar na sasakyang paparating. Bahagya pa niyang inayos ang buhok bago sinalubong iyon. Huminto sa harapan ni Abay ang sasakyan at biglang bumukas ang bintana niya ay sumungaw ang gwapong lalaki na nagpakabog sa dibdib niya. Get in! Akma na sanang bubuksan ni Abay ang pinto sa passenger seat pero nagulat siya dahil ito na ang nagbukas para sa kanya. Itinago ni Abay ang kilig dahil sa pagiging gentleman nito saka siya sumakay sa kotse. Tulad kanina, malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib lalo pat katabi niya si Kairi. Nanunuot din sa kanyang ilong ang pabango nito na para bang kagagaling lang nito sa ligo. Sa kanyang peripheral vision, nasipat niyang fresh na fresh pa rin ang itsura ng lalaki kahit pa maghapon na ang lumipas. Sana all fresh pa rin kahit maghapon na si. Are you going somewhere? Maya-maya itanong ni Kairi na nagpabalik sa naglalakbay na diwa ni Abay. Natataranta niyang ibinalik ang paningin sa labas ng binata. Wala naman. Bakit mo natanong? Clueless na balik, tanong naman ni Abay habang nakatingin sa lalaki. She took the opportunity to stare at him for a moment and realized that his face was so perfect. He had no pores and his skin was as smooth as glass. His nose was naturally pointed and his lips were red and kissable. It's nighttime but your makeup is still heavy, sagot ni Kairi sa seryosong tinig habang ang paningin ay nakafocus sa pagdadrive. Naburas ang ngiti sa labi ni Abay dahil sa narinig at saka nag-init ang kanyang pisngi dahil sa matinding pagkapahiya. Kung ganon, siguro ay mukha siyang clone sa paningin ito kaya siguro nito ang nasabi ang bagay na iyon. Aano kasi yung coworker ko, nagbebenta siya ng mga makeup kaya sinubukan ko muna bago ko bilhin, nautal na sagot ni Abay. Hiyang-hiya siya sa sarili dahil ang buong akala niya ay maganda ang itsura niya ng sandaling iyon. Akala niya, compliment ang matatanggap niya sa lalaki, hindi pala. Masama ang loob na kinuha ni Abay ang wet wipes sa loob ng shoulder bag niyang bitbit. Pinunasan niya ang mga kolorete na inilagay niya sa kanyang mukha habang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. She didn't think the man would be that straightforward. He didn't care if someone was embarrassed as long as he could say what he wanted to say. How rude! Sa buong oras ng biyahe ay tahimik lang si Abay. Masama ang loob niya kay Kairi dahil sa sinabi nito sa kanya. Hanggang sa makarating ng mansyon ay walang kibo si Abay, at nang akma na siyang bababa, ay nagulat siya nang bigla siyang hawakan ng lalaki sa pulsuhan at pinigilan. I'm sorry if I offended you. I shouldn't have said that, Abigail, sinserong paghingi nito ng sorry sa kanya. Okay lang yun. Di ko naman dinibdib kasi may likod pa naman ako, sagot naman niya na pinilit magbiro kahit pa masama pa rin ang kanyang loob. May sasabihin ka pa, tanong pa ni Abay nang hindi sumagot ang lalaki. Mas maganda ka kapag simple. Just be yourself. EJ. Anong sinabi mo? Nautal na tanong ni Abay sa aakalang guni-guni lang niya ang narinig, halos mabingi rin siya sa lakas ng titbok ng kanyang puso. I said, you're more beautiful when you're simple. Just be yourself, pag-ulit ni Kairi. As an attorney, he's just used to being straightforward and honest because that's what's important in his job. Kaya pati sa personal niyang buhay ay nadadala rin niya ang ugaling iyon. Karamihan niya sa mga nakakakilala sa kanya at mga kaibigan ang nagsasabi ng hindi raw maganda ang ugali niyang ito, pero dahil nakasaya na niya yon kaya hindi na niya mababago pa. Samantala, bigla namang naglaho ang sama ng loob ni Abay dahil sa narinig, pakiramdam din niya ay nag-init ang kanyang pisngi ng mga sandaling iyon. Talaga,
kunwari niyang tanong na pilit itinago ang kilig na nararamdaman. As an attorney, I only speak the truth, sagot naman ng binata. Hindi malanan ni Abay kung matatawa siya sa lalaki dahil habang sinasabi iyon ay napakaseryoso ng ekspresyon nito. Okay, apology accepted. Matamis na ngumiti si Abay sa binata pagkasabi niyon. Can you let me go na? Tanong pa niya dahil nanatili pa rin itong nakahawak sa pulsuhan niya. Carrie quickly let go of her arm. He didn't know Gavay, he was stunned when he saw her smiling, as if he had been mesmerized by her. It was only then, Carrie realized when he looked closely at Abay that she resembled his ex-fiancée Naomi, from her bright eyes, the shape of her nose, and her beautiful smile. Okay. Nagtuloy-tuloy na ng pagbaba si Abay sa sasakyan na habol ang kaba sa dibdib. Napakalapit ni Kairi sa kanya at feeling niya ay para siyang hihimatayin dahil sa sobrang kilig pagdating sa sala, naabutan niyang naroon si Uncle Kenji, kasama ang fraternal twins na anak ng best friend niya na sina Kaiser at Kaori. Hello po, Tita Abay. Nauna nang lumapit sa kanya si Kaori, saka nagmano at yumakap sa kanyang baywang. Sumunod naman sa likuran nito ang kambal na si Kaiser na ganoon din ang ginawa. Matamis na napangiti si Abay dahil talagang tinuruan ng best friend niya ang mga anak ng magandang asal. Hello po, Tita Abigail. Hello, kiddos, masayang bati ni Abay sa mga ito. Feeling niya ay para siyang nakalutang sa ulap ng mga sandaling iyon. Nandyan na ang mommy niyo, tanong niya pa na ang tinutukoy ay sila Lain. Wala pa po, Tita Abay. Si Kaori ang sumagot niyon saka bumalik sa paglalaro, kasunod ang kapatid na si Kaiser. She called me. May kailangan lang daw siyang daanan bago umuwi, sagot naman ni Kenji na nagbabasa ng mga magazine. Ganon po ba, Tito Kenji? Okay po, sagot ni Abby habang papalapit sa matanda at saka nagmano. God bless you, Hija. Isa the way, where's Carrie? Hindi ba sabay kayong umuwi? Tanong pa ni Kenji nang mapansing mag-isa lang na pumasok ang dalaga. Nasa garage pa po yata, Tito, sagot naman niya na biglang kumabog ang kanyang dibdib nang marinig ang pangalan nito. I see. Magbihis ka na't sabay-sabay na tayong kumain, Hija. Okay po, Tito. Akyat na po ako. Matapos sabihin iyon ay maliksing umakyat si Abay sa staircase. Habang naglalakad, feeling niya ay nasa cloud 9 siya. Ikaw ba naman ang sabihan ng crush mo na mas maganda ka kapag walang makeup, di ka kikiligin? Kiming kumakain si Abay kasama ang buong pamilya ng inu, maliban kay Lalain na hindi pa umuuwi. Panay ang lihim na pag-sulyap niya kay Kairi habang kumakain pero ni hindi man lang ito tumitingin sa kanya. Sayang dahil naligo pa naman siya at nagpabango, at bukod sa toner at moisturizer, ay wala na siyang inilagay pa sa kanyang mukha. Napanguso si Abay sa naisip saka wala sa sariling dinutot-dutot gamit ng tinidor ang pagkain sa plato. Kaagad narmang napuna ni Kenji ang ginagawang iyon ng dalaga at sa pag-aakalang may problema ito ay nag-aalala niyang binalingan si Abay. Are you okay, Hija? Wala ka bang gana kumain? Mahinahong tanong ni Kenji. Nagbalik ang naglalakbay na isipan ni Abay nang marinig ang tinig ni Tito Kenji. Hindi niya narinig ang sinabi nito pero dahil nakatingin ito sa kanya, kaya i-assume niya na siya ang kausap niyo. Ano po yun, Tito Kenji? May sinasabi po kayo, clueless na tanong niya sa matanda. Lihim namang sinulyapan ni Kairi ang dalaga dahil sa narinig. Napakunot noo pa siya nang mapansin na mumutla ang mukha nito na para bang may sakit. You look so pale, Hija. May sakit ka ba? Sunod-sunod pang tanong ni Kenji. Let me know if you're not feeling well, so I can call our family doctor. Wika naman ni Kairi na nakikinig sa usapan ng mga ito habang nakatingin ng mataman sa namumutla nitong mukha. Automatiko namang nag-init ang pisngi ni Abay nang marinig ang sinabi ng lalaki, lalo pat titig na ito sa kanya. Napansin kaya nito na naligo na siya? Na fresh na ang mukha niya at walang anumang makeup. Naamoy kaya ni Kairi sa nagpabango siya? Okay lang po ako, Tito Kenji, Kuya Kairi. Napagod lang siguro ako sa work. Lihim na napakagatlabi si Abay sa pagtawag niya ng Kuya kay Kairi. Bukod kasi sa pagiging kuya ay wala na siyang ibang maisip pa na pwedeng itatawag sa lalaki, lalo pat mas matanda ito sa kanya. Ganon ba, Hija? Umakyat ka na sa kwarto mo at magpahinga. Padadalhan na lang kita ng gamot kay Manang Purisima, ani Kenji na nag-aalala sa dalaga.
Sa narinig ay mabilis na umiling si Abbay. Wala naman po akong sakit, Tito Kenji. Okay lang po ako, mariin namang tanggi niya. Wag nang matigas ang ulo mo. Get rest and take your meds, puno ng authority na wika ni Kairi sa dalaga. Tila sasabog ang dibdib ni Abbay dahil sa matinding kilig. Nag-aalala ba ito sa kanya? Shimei! Para akong maiihi sa kilig. You're so lucky, Abigail Del Rosario. Araw-araw kang nakakakita ng jiwapo, ani Abbay na walang kamalay, malay na naisatinig na pala niya ang inner thoughts. Dahil naman sa narinig, malapad na napangiti si Kenji habang pinagmamasdan ang babae. Si Kairi naman ay hindi malaman ang ekspresyon sa mukha. What did you say? Maang namang napatingin si Abbay sa lalaki. Ha? Walang akong sinasabi, Kakuya Kairi. Then, who's the handsome man you're talking about? What did you say? Maang namang napatingin si Abbay sa lalaki. Ha? Walang akong sinasabi, Kakuya Kairi. Then, who's the handsome man you are talking about? Lihim na kinurot ni Abbay ang kanyang sarili dahil sa kagagahan na namang nagawa. Bakit ba kasi ang hilig niya mag-inner thoughts habang kaharap si Kairi? Let's ka talaga, Abigail, lihim sita sa sarili. Ha? O wala yun, sagot ni Abbay sa kayumuko sa dahil sa sobrang kahihiyan na nararamdaman. Yung coworker ko, yun na crush ko. Walang siyang choice kundi magsinungaling dahil kapag hindi niya ginawa iyon ay iisipin ni Kairi na ito ang crush niya. Ayaw ni Abbay na malaman iyon ng lalaki, lalo pat balak niyang humingi ng tulong dito. Hindi naman maintindihan ni Kairi kung disappointment o inis ang naramdaman niya nang marinig ang sinabi ng dalaga. Maging si Kenji ay nabura ang ngiti sa labi dahil ang buong akala niya ay ang anak niyang si Kairi ang tinutukoy nito. Kanina pa niya kasing nahuhuli ang dalaga na patingin-tingin sa anak niya. Stop thinking about your coworker and prioritize your meal. Then, go to your room to rest, puno ng authority na sagot ni Kairi, saka ipinagpatuloy ang pagkain ng walang mabasang emosyon sa mukha. Abbay bit her lower lip out of embarrassment. Who would be so stupid as to say she had another crush in front of the person she liked? Zero okay, sagot na lang ni Abbay sa katahimik na ipinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos kumain, sabay na nagtungo sa sala ang mag-amang Kenji ay Kairi para uminom ng tiya. Samantala si Abbay naman ay tinulungan si Nanay Purisima sa pagliligpit ng mga hugasin. Nako, Hija. Hayaan mo na iyan kay Monica at magpahinga ka na. Bisita ka rito kaya hindi ka dapat gumagawa ng gawaing bahay. Pigil ni Nanay Purisima sa pagliligpit ng dalaga. Zero o nga naman, Ate Abbay. Ako na ang bahala rito. Besides, trabaho ko naman talaga to, nakangiting segunda naman ni Monica. Si Monica ay pamangkin ni Nanay Purisima na mas bata kay Abbay ng 7 taon. 21 years old na ito at sa pagkakaalam niya ay nag-aaral sa kolehiyo bilang teacher. Ayon pa sa kwento ni Nanay Purisima, si Kairi ang nagpapaaral sa dalaga kaya malaki ang utang na loob ng mga ito sa binata. Okay lang, hinihintay ko rin kasing dumating sila la iniestki ko pala. Besides, sanay din ako sa household chores, kaya parang hinahanap ng katawan ko, ani Abbay sa mga ito. Ganon ba? Bakit hindi ka sumalo kay Kairi at Sir Kenji sa sala? Ipagtitimpla kita ng tsaa, Hija, anang Nanay Purisima nang humarap sa kanya habang nagpupunas ng kamay sa suot na apron. Si Monica naman ay tahimik na naghugas ng mga pinagkainan. Mabilis namang umiling si Abbay bilang pagtanggi. Naku, wag na po. Okay na po ako dito. Ako na rin po ang magtitimpla ng tiya, Nay. Sigurado ka ba? Baka mainip ka. Laging late umuwi ngayon si Keiko dahil sa trabaho, ani Nanay Purisima saka bumalik sa ginagawang pagpupunas ng mga kasangkapan sa kusina. Opo, Nay Purisima. Thank you po, nakangiting saad ni Abbay. Malaki ang mansyon ng mga inuwi at marami ring kasambahay, pero si Nanay Purisima lang ang nakatoka sa pagluluto. Kumbaga, ang luto lang ng matanda ang gusto ng mga tao sa mansyon, kaya ito lang ang tanging trabaho nito roon. Maraming kasambahay sa mansyon na may iba't ibang gawain. Mayroong tagalaba, tagaplansa, tagalinis sa loob ng mansyon, tagalinis sa labas at bakura ng mansyon, may tagapag-alaga ng mga alagang aso, pusa, at isda, dilig ng mga halaman. Mayroon ding 4 na guard at 4 bodyguard, at 2 car wash boy.
All of them live in the mansion where there is a designated quarter for them. Monica doesn't work there regularly. She's only there on weekends or when she goes home early and doesn't have school. Ate Abay, anong masasabi mo kay Kuya Kairi? Ang gwapo niya, no, maya-maya isaad ni Monica nang humarap sa kanya at nakangiti ng matamis. Napatingin naman si Abay sa dalaga at bilang babae, unang tingin pa lang niya kay Monica ay alam niyang may gusto ito kay Kairi. Maganda si Monica, morena, bilugan ang mga mata, may dimple sa magkabilang pisngi. Matangkad din ito at balingkinitan ang katawan na talaga namang head-turner para sa mga kalalakihan. She felt a little jealous of the girl because if she thought about it, even though she was younger than Carrie, the two of them were more compatible, especially since she knew she was worthy of the man. Yes, you're right. Mabait din siya at gentleman, segunda naman ni Abay sa sinabi nito. Kaya nga crush ko si Kuya Kairi eh. Sobrang green flag niya for me, tila kinikilig pang saad ni Monica. Sobrang thankful ako sa kanya dahil tinulungan niya akong makapag-aral ng college. Natupad ko ang dream ko dahil sa kanya. I'm happy for you, Monica, ani Abay sa ngumiti ng matamis. Thank you po, at Abay. Nang mainip sa paghihintay kailalain, nag-decide si Abay na umakyat na lang sa kanyang kwarto. Besides, alam niyang may magandang nangyayari ngayon sa kanyang best friend. Alam niyang sinusuyo ito ng dating asawa para mabuo ang pamilya. Nagkahiwalay kasi ang mga ito ng 8 taon dahil sa isang pangyayari. Abay will be the happiest person when Lalaine and her husband Knives get back together, especially since she knows that the two still love each other even after a long time apart. True love indeed, isip-isip ni Abay. Habang naglalakad sa hallway patungo sa guest room, ay hindi maintindihan ni Abay kung bakit parang mabigat ang kanyang dibdib. Siguro ay dahil bigla siyang nakaramdam ng inggit kay Lalaine at Monica dahil maganda ang buhay ng mga ito at may malinaw na kinabukasan. Meanwhile, she has no direction in life and lives in a cruel world. Dahil lutang ang isipan habang naglalakad, hindi napansin ni Abay ang kanyang nilalakaran, kaya bumangga siya sa isang matigas na bagay. Pero sa halip na masaktan, nagtaka siya kung bakit heaven ang naramdaman niya lalo pat napakabango nito. Mas lalo patuloy ang naramdaman niya lalo pat napakabango nito. Mas lalo patuloy niyang isiniksik ang mukha at pumikit. Nananaginip siguro ako. Bakit kaamoy ni Kairi ang higaan ko? Isip-isip ni Abay. Did you mistake me for your crush? That's why you acted like that. Sa narinig ay nagbalik sa ulirat si Abby at para siyang nakakita ng multo ng mapatingala sa lalaking napagkamalan niyang kama niya. Shimei! Abigail del Rosario. Gaga ka talaga. Isay, you mistake me for your crush. That's why you acted like that. Tila naging bangungot ang masayang panaginip na iyon nang marinig ni Abay ang pamilyar na boses ng lalaki. At hindi nga siya nagkakamali dahil pagdilat niya ay ang masamang mukha ni Kairi ang nakatingin sa kanya. Hindi pala kama kundi matipunong dibdib nito ang inaalala niyang niyayakap niya. Ay bakla ka, sa gulat ay bulalas ni Abay saka nandidilat ang mga mata na napaatras palayo sa lalaki. Pero dahil hindi niya tinitingnan ang kanyang nilalakaran, kaya naman natisod siya sa sarili niyang mga paa. Napapikit na lang si Abay at hinintay na lang niyang bumalibag siya sa marmol na sahig nang biglang isang matipunong bisig ang pumulupot sa kanyang baywang at sinalo siya sa akmang pagkakahulog. You're so clumsy. Bulalas ni Kairi habang masama ang mukha nakatingin sa dalaga. Samantala, akala ni Abay ay sa cliché romance drama lang nangyayari ang eksenang iyon na madudulas ang bidang babae at sasaluhin naman ng bidang lalaki sa magkakatitigan. Iyon pala, maging sa reality ay nangyayari iyon. Feeling tuloy ni Abay ay bida siya sa isang kadrama ng mga oras na iyon. At dahil halos isang dangkal lang ang pagitan ng kanilang mga mukha, doon lubusang napatunayan ni Abay na talagang perfect ang mukha ni Kairi. Napakagwapo, walang pores, natural na matangos ang ilong, at may kissable lips. Ang perfect mo, Kuya Kairi, hindi mapigil ang usal ni Abby habang titig na titig sa lalaki. Sa narinig naman ay hindi maisawang makaramdam ng pagkailang ni Kairi, lalo pat titig na titig pa ito sa kanya. At kung hindi nga lang nito binanggit ang pangalan niya, iisipin niyang ang crush nito ang tinutukoy ng sabihin ito. Are you drunk? Sa halip ay sagot na lang ni Kairi saka maingat na itinayo ang babae. Ba't naman ako malalasing?
Saka nagsasabi lang naman ako ng totoo, masama ba? Sagot naman ni Abe habang nakanguso. Naisip ni Abay na maikli lang ang buhay. Baka bukas o makalawa, mamatay na siya. Mas maganda nang masabi niya sa lalaki ang paghanga niya rito pagdating sa physical appearance. Pero never niyang sasabihin na crush niya ito. Never. Stop daydreaming about your crush and go to your room, now. Sa halip ay inis na utos ni Kairi sa dalaga. Anong crush? Ikaw tong sinasabihan ko na gwapo, hindi ang crush ko, no. Kung sa bagay, iisa lang kayo, isip-isip ni Abay na gustong mangiti pero pinigilan niya ang sarili. Well, I don't care. Mumuso naman si Abay sa sagot nito. Pinuri na nga, galit pa, bubulong-bulong na saad niya sa kainirapan ang lalaki. Umarko ang makakapal na kilay ni Kairi sa narinig. What did you say? Wala. Ang sabi ko, na. Papasok na, nakasimangot niyang saad saka tumalikod at nagmart sa palayo. Naiinis siya dahil napakasungit nito at para bang mainit ang ulo. Hindi tuloy niya maintindihan kung ano ang problema nito sa kanya. Pagdating sa kwarto, kaagad na sumalampak si Abay sa malapad na kama habang nakatingin sa kisam. Makalipas ang ilang sandali, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa labas ng kanyang kwarto. Dahil sa pag-aakalang si Kairi ang kumatok, dahil gusto nitong sorry sa mga sinabi kanina, maliksing bumangon ang dalaga sa kama. Pero pagbukas niya, ang nakangiting silalain ang bumungad sa kanya. Bibro. Ikaw pala, bati ni Abay sa kaibigan na hindi maitago ang pagkadismaya sa tinig na pangisi naman silalain. Nakasalubong niya kasi ang kuya Kairi niya sa hallway na pulang-pula ang buong mukha. May ideya na agad siya kung sino ang may gawa niyon. Mukhang nagiging close na ang kuya Kairi niya at ang bruha niyang best friend. Uy, nadismaya ka bang hindi si kuya Kairi ang kumatok? Tanong niya sa kaibigan habang nakataas ang mga kilay. Nakaramdam ng kaba si Abay sa sinabi ng kaibigan. Sila lain ang klase ng tao na hindi mo matatagpuan ng sikreto dahil daig pa nito ang detective sa galing mag-analyze ng mga pangyayari. Ha? Bakit ko naman hinihintay ang kuya mo, Aber? Maangan namang sagot ni Abay sa kaniluwangan ang bukas ng pinto. Tuloy naman ang pasok sila lain sa kanaupo sa malambot na kama. Do I need to know the reason? Sa halip ay nakangisi namang sagot nito. Gaga. Reason ka pa, wala naman talaga, ani Abay sa kaisinara ang pinto. Ba't ka nga pala nandito? Okay na kayo ng asawa mo. Kitang-kita ni Abay kung paano namula ang mukha ng best friend dahil sa sinabi niya. Doon pa lang, sure siyang gunaganda na ang relasyon ng mga ito. Masaya siya para sa kanyang best friend, lalo pat alam niya sa nakalipas na 8 taon ay mahal pa rin ito ang asawa. Aano bang pinagsasabi mo? Nautal na sagot naman ito. Mumiti nang makahulugan si Abay saka hindi na sinagot ang tanong nito at sa halip ay binago niya ang usapan. Bakit ka nga pala nandito? May chika ka ba or problem? Kahit ano pa yan handa ako tumulong, wag lang tungkol sa pera, sincere pero may himig pagbibiro na sabi niya pa. I went because I talked to Kuya Kairi last night about your case, anang best friend niya na biglang sumeryoso ang boses. Natigilan si Abay sa narinig. Kagabi pa nakapag-usap ang mga ito. Ibig sabihin nalaman na nito ang tungkol sa kanyang sikreto. Pero bakit wala man lang siyang nakitang pag-iwas o pandidiri sa kanya? Bakit kung umasta ito ay parang normal lang ang lahat kahit panalanan nito na marumi siyang babae? Or really? Yup. In fact, gusto kanyang makausap ng personal tungkol sa kaso, nakakunot noo si Abay sa narinig. Magkasama kami kanina pero wala siyang sinabi sa akin about yan. Sandaling nag-isip sila lain. Maybe he's just looking for a good opportunity to talk to you. You know, that topic is sensitive. Kung sa bagay, nahulog sa malalim na pag-iisip si Abay. Paano niya sasabihin ang lahat-lahat ng aabusong ginawa sa kanya sa taong hinahangaan niya? Kinabukasan, katulad ng dati ay isinabay si Abay ng binata papasok sa trabaho. Mula umalis sa mansyon ang dalawa, ay halos hindi man lang nag-uusap ang mga ito at magsasalita lang kapag magtatanong hindi tuloy mapakali si Abby at kinakabahan dahil alam niyang anumang oras ay kakausapin siya ng lalaki tungkol doon. She's not ready to tell her dark secret, especially not to Carrie.
Because apart from her ex-boyfriend Jake, no one else knows her secret. How's your work? Wala bang gumugulo sa'yo? Mula sa labas ng bintana ng sasakyan, dumako ang tingin ni Abay sa lalaki na kasalukuyang nakafocus lang sa pagdadrive. Napamaang siya. Ha? Pumalatak si Kairi sa babae at sa kainis na nagsalita. Do I really have to repeat what I say twice when I talk to you? Napapahiya namang inalis ni Abay ang paningin sa lalaki sa ibinaling sa labas ng bintana. Sorry, may iniisip lang kasi ako. Tungkol na naman sa crush mo, tanong ni Kairi na baka sa tinig ang iritasyon. Sa sinabi ay muling napatingin si Abay sa lalaki sa kaumiling-iling. Tungkol sa trabaho ang iniisip ko, pagsisinungaling niya. So how's your work? May gumugulo ba sa'yo? Muling tanong ni Kairi sa dalaga. Oh, wala naman. I'm okay, ani Abay. Feeling niya, tatanungin na siya nito tungkol sa gusto nitong malaman mula sa kanya. Ihinanda na ni Abay ang sarili sa anumang katanungan na ibabato nito sa kanya. Good, sa halip ay sagot ni Kairi na ipinagtaka naman ng dalaga. He wanted to talk to Abigail about the case she wanted to ask for his help with. But he knew that the woman was still hesitant to tell him everything, so he gave her little more time. Isa the way, where's your parents? Paano kayo magkakilala ng kapatid ko? Tanong pa ni Kairi para kahit paano ay maalis ang pagkailang ng dalaga mga sandaling iyon. Ramdam niya kasing kanina pa ito, hindi mapakali na para bang gustong umiwas sa kanya. Nasa province, Kuya Kairi. Lumuwas kasi ako ng Manila para magtrabaho habang nag-aaral, ani Abay sa kabahagyang ngumiti. Nagkakilala kami lalain noon ang time na kakaluwas ko lang sa Manila. That time, naghahanap ako ng boarding house. Nagkasabay kaming kumain sa isang karinderya, tapos narinig niyang naghahanap ako ng matitirhan, kaya inalok niya ako, nahati na lang kami sa tinitirhan niya. I can't say anything to Lalaine because she's so kind. We never fight cause we understand each other. Napatango-tango naman si Kairi. Base sa kwento ng kapatid niya, nagsimula ang aabuso ni Henry Scott kay Abay noong naghahanap pa lang ito ng trabaho. Kailangan na lang niya ng tulong ng detective para makahanap ng sapat na ebidensya na magdidin kay Henry Scott. Inala ni Kairi ang lahat ng tungkol kay Henry Scott ay alaman niyang hindi lang ito basta isang businessman, kundi isa rin itong drug dealer. Wala pa siyang sapat na ebidensya na magdidiin sa lalaki pero gagawin niya ang lahat para makakalap ng matibay na ebidensya. It's rare to find true friends these days, so you're lucky to have each other. Ani Kairi habang ang paningin ay hindi inaalis sa pagmamaneho. Matamis na napangiti si Abay. I know. Maya-maya inaisipan din ni Abay na tanungin ang lalaki. Tutal ay nagtanong naman ito tungkol sa kanyang buhay, kaya wala naman sigurong masama kung siya ang magtatanong. Kuya Kairi, can ask you the question. Mula sa rearview mirror ay sinulyapan ni Kairi ang dalaga at nagkataon namang nakatingin din ito kaya nagtama ang kanilang mga paningin. Si Abay na rin ang unang nagbawi ng tingin dahil bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakakapalpitate pala kapag may katitigang gwapo. Isip-isip ni Abay, it's okay as long as not personal, sagot naman ni Kairi. Ang daya mo naman, bulong ni Abay pero sa kasamaang palad ay dinig pa rin iyon ng lalaki. Ano bang itatanong mo? Itatanong ko lang naman sana kung may gusto ka ba sa kineste, bakit kayo nag-break ng girlfriend mo? Ani Abay na kinagat ang sariling labi. Lagi na lang talaga siyang ibinibenta ng inner thoughts niya. Lihim namang napailing si Kairi. Kahit kailan talaga ay kakaiba ang babaeng ito. Masyado itong vocal sa mga iniisip at nararamdaman. Ilang segundong nanahimik si Kairi at nag-iisip kung sasagutin ba ang tanong ng dalaga. But because he wanted her to be comfortable with him once the case began, he decided to answer her. Isa pa, wala namang masama kung sasagutin niya iyon dahil tapos na iyon. She married someone else. Gulat na nilingon ni Abay ang lalaki pagkasabi nito ng salitang iyon, at sa tulong ng rearview mirror ay kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito. I'm sorry, tinanong ko pa, paghingi niya ng dispensa sa lalaki. Masyado kasi siyang pakialamera, kaya iyon ang napapala niya. It's okay. She's married and that's it. Ang gwapo-gwapo mo, tapos nagpakasal lang siya sa iba. If I were him, I would never let you go. Ikaw na yata ang best description ng lalaking perfect for me,
Muli, hindi na namnan napigilan ni Abay ang pagratsada ng matabil niyang bibig kaya kung ano-anong kahihiyan na naman ang nasabi niya sa lalaki. Mariin siyang napapikit sa kahihiyan at nakagat ang sariling labi dahil hindi siya makatingin sa lalaki. Kung pwede nga lang siyang tumalon sa kotse ay ginawa na niya. Let's ka talaga, Abigail. Di ka na nagtino, lihim niyang kastigo niya sa sarili. Subalit maya-maya ay nagulat si Abay nang sa kauna-unahang beses ay nakita at narinig niyang humalakhak ang lalaki. Akala niya, hindi ito marunong umiti man lang, pero habang pinagmamasdan niya ito ng mga sandaling iyon ay para siyang naengkanto. Shimei! Napakagwapo. You're a really strange woman, anang kairi nang tumigil sa pagtawa at nakangiting sumulyap sa dalaga. Ha? Bakit naman? Nothing, iyon lang ang isinagot ni Kairi sa dalaga saka ipinagpatuloy ang pagmamaneho. At ilang sandali pa inarating din nila ang destinasyon kaya kaagad na ring bumaba si Abay. Don't call me. I'll pick you up later, paalala pa ni Kairi bago tuluyang tumalikod ang dalaga. Okay, sige. Naging maayos ang maghapon ni Abay at katulad ng dati excited siyang umuwi dahil alam niyang susunduin siya ng lalaki. Blooming kayata ngayon, Abay. May boyfriend ka na, nanunuksong tanong sa kanya ni Kim. Boyfriend si Dian. Masama bang mag-ayos, nakairap niyang tanong sa katrabaho. Okay, sabi mo eh. Nakangising tumalikod na ang kanyang katrabaho at kaagad naman niyang sinundan ito para sabay lumabas ng bangko. Pero ang ngiti ni Abay na abot tenga kanina ay biglang naglaho ng isang pamilyar na kotse ang makita niyang nakapark sa tapat at mayroong na kotse ang makita niyang nakapark sa tapat at mayroong bodyguard na nakatayo sa labas niyon. Automatikong nanginig ang buong katawan ni Abay nang makilala kung sino ang taong sakay niyon. Nanginginig ang mga tuhod ni Abay at namamawis ang kanyang mga kamay nang makilala kung sino ang taong sakay ng itim na sasakyang iyon walang iba kundi ang demonyong si Henry Scott. Gusto sanang tumakbo ni Abay pabalik sa loob ng bangko, pero parang napako na ang mga paa niya sa kinatatayuan. Ilang araw na hindi nagpakita sa kanya si Henry Scott, kaya naman pansamantala niyang nakalimutan ang lalaki. Ganoon ang ugali nito, na kung kailan lang siya kailangan ay saka ito magpapakita sa kanya. Are you okay, Abay? Bakit para kang natuklaw ng ahas diyan? Untag sa kanya ni Kim nang hindi siya kumilos sa kinatatayuan. Nang marinig ang boses ng babae ay doon lang tila natauhan si Abay. Nilingon niya ito at pilit nang umiti. Oo, kailang ko. May iniisip lang ako kaya ako natigilan, pagsisinungaling niya. Never nagpakita si Henry Scott sa kotse nito kapag sinusundo siya at tanging mga bodyguards lang nito ang humaharap sa kanya. Kaya naman ang buong akala ng mga coworker niya ay si Kairi at Henry Scott ay isa lang. Si Kairi lang kasi ang nakikita ng mga ito kapag hinahatid siya at sinusundo. Nang minsang magpunta naman si Henry Scott sa loob ng bangko, ay wala itong ginawang kahina-hinala at sa halip ay nagpanggap lang itong kliyente, kaya naman hindi sila napag-isipan na magkakilala. Sus! Nakita mo lang ang sundo mo, natuliro ka na, pang-aasar naman ni Kim saka mahina siyang siniko-siko. Ang yaman ng sundo mo, ha? Papalit-palit ng car, dagdag pa ng babae na baka sa tinig ang inggit. Kung alam mo lang na impyerno ang buhay ko sa lalaking yan. Okay, mauna na ako, Abay. See you tomorrow. Nauna nang umalis si Kim at naiwan si Abay na nanatili lang na nakatayo, pero maya-maya lang ay naalerto si Abay nang makita niyang papalapit sa kanya ang dalawang bodyguards ni Henry nang nanatili siyang hindi kumikilos. Bago pa makalapit kay Abay ang dalawang lalaki, mabilis siyang kumilos at sinalubong ang mga ito. Pero habang ginagawa niyon, pasimple niyang kinuha ang cellphone sa kanyang shoulder bag at sinubukang tawagan si Kairi kahit alam niyang bawal. Kagatlabing lihim na ipinagdasal ni Abay na sana isagutin ng lalaki ang tawag niya, pero nakatatlong ring na ay nanatili pa ring walang sumasagot sa kabilang linya. Hindi sumuko si Abay. Binagalan niya ang lakad ay dahil may kalayuan ang lugar kung saan nakapark ang sasakyan ni Henry Scott, kaya mayroon pa siyang ilang segundo para muling tawagan si Kairi. Muli, sa huling pagkakataon ay sinubukan ni Abay na tawagan ang lalaki at ganoon na lang ang kabog ng kanyang dibdib nang sagutin nito ang tawag. I said don't call me. Iyon lang ang sinabi ng lalaki saka walang pakundangang pinatay ang tawag niya. Dahil sa ginawa nito, otomatikong tumulo ang kanyang mga luha.
Kung alam lang sana ni Kairi kung gaano niya kailangan ng tulong nito ngayon. Enes del Rosario, sumakay ka na. Kanina pa naiinip si Sir Henry, anang isa sa mga bodyguard nang makarating siya sa kinaroroonan ng mga ito. Pag hindi ka sumama, alam mo na ang mangyayari sa'yo, Diaz del Rosario. Kaya pakiusap, sumakay ka na, sabat naman ang isa pa. Umiyak si Abay habang nakatingin sa tinted na salamin ng sasakyan. Alam niyang pinanonood siya ni Henry ng mga oras na iyon at malamang ay galit na ito sa kanya. Laumingalinga si Abay sa paligid para alamin kung naroon na si Kairi, pero sa kamalas-malasan ay wala pa rin ito ng mga oras na iyon. Enes del Rosario, pakiusap. Sumakay ka na ng kotse, pagpupurmilit pa ng isa sa mga bodyguard. Dahil wala nang pagpipilian pa, isang pa siya ang nabuo ni Abay sa sarili. Tatakbuhan niya si Henry pati na rin ang mga bodyguards nito. Bahala na kung ano ang mangyari sa kanya, basta hinding-hindi na siya sasama sa lalaki. Gagawa na lang ulit siya ng paraan para makatawag kay Kairi o kaya naman ay kailalain para makahingi siya ng tulong. Muling lumingon-lingon si Abay at nagbabaka sakali na naroon na si Kairi pero katulad kanina ay wala pa rin ito. Kaya naman ihinanda na ni Abay ang sarili at naghahanap ng tiyempo para makatakbo. Samantala, nanginginignanan ang kalamnan ni Henry sa sobrang galit nang makitang ayaw sumakay ng babae sa kotse niya. He had been waiting for Abay for half an hour and for him, as a businessman, tin was very important. Gusto niyang babain ang babae ay hilahin ito sa buhok papasok ng sasakyan pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang may makakita sa kanya sa lugar na iyon, kasama ang isang hamak na empleyado lang. Alam niyang maraming mata ang nagmamasid sa kanya ng palihim at lihim na naghahanap ng mga butas na ikasisira niya. No, hindi na ako sasama sa inyo, bulalas ni Abay saka mabilis na tumakbo kip-kip ang shoulder bag. At dahil high heels ang suot niyang sapin sa paa, kaya hinubad niya iyon at iniwan para makatakbo lang. Enes del Rosario. Bumalik ka, sigaw ng mga ito saka mabilis na sinundan ang papalayong babae. Nang makita naman ng security guard na si Mang Lucio ang komosyon na nangyayari, ay kaagad siyang sumunod at sinundan ang mga lalaking humahabol kay Abay. Tumigil kayo. Anong kailangan niyo kay Enes Abay? Sigaw ni Mang Lucio habang tumatakbo. Abay ran as fast as she could, even though her feet hurt on the rough road. And it was also surprising because even though someone saw what happened, no one wanted to help her. Ginawa ni Abay ang lahat para makalayo sa mga ito pero sadya yata talagang kakampi ni Henry ang mga demonyo dahil hindi niya napansin ang nakausling gutter dahilan para madapa siya at mapaluhod sa kalsada. Di ka makakatakas. Kami ang malalagot kay Sir Henry pag di ka namin maisama. Sigaw ng isa sa mga bodyguard nang maabutan siya nito. Hinablot naman si Abay ng isa sa nga ito saka pinilit na tumayo kahit pa nagdurugo ang kanyang palad at tuhod. Nagpupumigla si Abay sa nang hawakan siya nito at pilit na kumakawala. Bitiwan niyo ako. Mga hayop kayo. Hindi na ako sasama sa inyo, bulalas niya na umiiyak. Tumigil ka, sigaw ng isa sa mga ito saka malakas siyang sinampal sa mukha. Halos mabingi si Abay sa tinamong sampal pero baliwala iyon kung iisipin niya ang kahayupang gagawin sa kanya ni Henry. Lalo pa ngayon na nagtangka siyang tumakas sa mga ito. Bitiwan niyo si Enes Abay. Anong ginagawa niyo sa kanya? Anang Mang Lucio nang maabutan ang mga ito na sinasaktan si Abay. Huwag kang makialam dito, tanda, anang isa sa mga ito saka malakas na sinuntok si Mang Lucio sa mukha dahilan para mawalan ito ng malay tao. Mang Lucio, sigaw ni Abay habang umiiyak. Gusto lang naman siyang tulungan nito pero pati ito ay nadama isa sa gulo niya. Tumigil ka na. Kung ayaw mong, hindi na natapos pa ng lalaki ang sasabihin nang bigla itong bumulagta sa sahig na basag ang ilong at bibig. Maging ang kasama nito ay halos hindi na makatayo ng maayos dahil sunod-sunod na suntok at sila ang tinamo nito. Maang namang napatingin si Abay sa kung sino mang may gawa niyon. At ganoon na lang ang bulalas niya ng iyak nang makita kung sino ang lalaking iyon. Are you okay? I'm really sorry. Nagdadrive ako kaya di ko nasagot ng maayos ang tawag mo.